Sa mundo ng crypto, madalas natin marinig ang salitang Wall Street, institutional investor, hedge funds, typically mga financial institutions na malaki ang impluensya sa cryptocurrency market. Pero karamihan sa atin na wala namang background sa finance, na unang na-expose sa crypto dahil sa mga NFT, play to earn, na mas mabilis natin ma-access kumpara sa mga stocks and other financial instrument. Wala tayong idea. So dito i-explain natin yung mga typical financial institution na nagpa-participate hindi lang sa traditional asset class, pati na rin sa crypto. Let's talk about Wall Street. Ano ba ang hedge fund, venture firm, mutual funds, and ETF? Ito yung mga common financial institution and firm na madalas natin naririnig. They are actively participating in the market at mas maganda kung meron tayong idea sa kanila. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So umpisahan natin sa Wall Street. Ang Wall Street, isa siyang term na madalas ginagamit sa mundo ng finance and investment community in the US. Isa siyang lugar na nakabase sa Lower Manhattan, New York. Ito yung financial district. Dito kasi matatagpuan yung mga financial entities such as investment banks, stock exchange, and brokerage firms. Ang mga institusyon na ito ay malaki ang papel na ginagampanan sa global finance by underwriting new stock offerings, facilitating mergers and acquisitions, at sa pagpo-provide ng mga brokerage services for trading securities. At dahil nagmamature na ang crypto market, marami ng mga Wall Street firm ang sinasama ang crypto and blockchain technology sa kanilang portfolio. Katulad ng pag-o-offer ng mga services for futures trading, custody, at mga financial product na related sa crypto. Ang pinaka-recent nga dyan ay ang Bitcoin Spot ETF. So kapag sinabi natin na Wall Street, hindi siya isang firm lang. Malawak ang nasasakupan nito. Now let's talk about hedge fund. Alam ko madalas nyo din ito naririnig sa social media. Ang hedge fund, isa siyang firm na mayroong collection of money galing sa mga investors. Typically, mga wealthy investors ang mga nag-i-invest sa hedge funds. Available lang ito sa mga accredited investors. Sila yung mga individual na na-meet ang specific income or net worth criteria na nag-qualify na makapag-invest in securities that are not registered with financial authorities. Kaya hindi ito available sa mga retail investor. At based on my research, ang requirement para masabi na pasok sa pagiging accredited investor ang isang individual ay dapat meron siyang network na lalagpas sa $1 million sa United States ito, at hindi kasama diyan yung value of their primary residence. At ang ginagawa naman ng hedge funds sa mga pera na ito ay ini-invest nila sa wide range of assets dahil ang goal nila is to achieve high return as much as possible para sa kanilang mga investors. At minamanage ito ng mga professional managers. Sila yung nagtitrade at nag-invest para pataasin ang value ng funds. Pero hindi ito katulad ng mga traditional fund manager na allowed lang mag-invest sa mga stocks or bonds. Itong mga hedge fund, malaya silang mag-invest kahit saan, including land, real estate, stocks, derivatives, and even cryptocurrency. Ang goal ng hedge fund is to get a significant investment returns. Normally, ang mga managers ay may natatanggap na fees, usually about 2% of the asset fund, at meron pa silang performance fee na naglalaro sa 20% of any profits earned. Kaya naman namomotivate ang mga managers to perform well kasi malaki ang kita nila galing sa funds. At ang mga kilalang hedge fund na may exposure sa crypto ay ang Citadel, Millennium Management, Renaissance Tech, etc. Nagpa-participate din sila sa derivatives market. Sila yung kalaban nyo on the other side of the trade. Next is venture capital firm or VC. Sila naman ang mga specialized financial entities na nag-i-invest sa mga companies na nagsisimula pa lang na sa tingin nila merong potential for market impact but also high risk. Marami ding mga venture firm ang nagpa-participate sa mga bagong crypto project. Sila yung mga unang supporters ng project at hindi katulad ng mga traditional investors na bibili lang ng stocks ng company at ibebenta kapag tumaas na ang value. Ang mga venture firm, tinutulungan nila umangat ang project. Minsan nagpo-provide sila ng mga strategic advice, nag-a-appoint sila ng board member sa project, at minsan sila din yung nagpo-provide ng marketing para malist din agad yung project sa mga malalaking
exchange. So hindi lang sila nagbibigay ng funds sa project, sinusuportahan din nila ito hanggang sa tumaas na ang valuation ng crypto project. Crucial ang papel na ginagampanan nito para makapagbigay ng pondo sa mga innovators, dahilan para maisakatuparan ng isang crypto project ang kanilang layunin. At kapalit nun, kapag tumaas ang valuation ng project, dito kikita ang mga venture capitalist firm. Next is mutual funds. Ang mutual funds naman, isa din itong investment vehicle that pull money from multiple investors. At ginagamit naman ng mga funds na ito para ibili ng diversified portfolio of stocks, bonds, or other securities. Nagbibigay ito sa mga individual investors ng access sa iba't ibang financial instrument na kung sila ang gagawa ay hindi magiging madali. Meron din ditong fund manager at sila yung nag-a-allocate ng funds sa iba't ibang asset at normally ang pina-follow nga nila na strategy dito ay diversification. May iba't ibang uri ng mutual funds katulad ng equity funds. Ito yung uri ng funds na ini-invest primarily sa mga stocks na may layunin na kumita ng mas mabilis kumpara sa money market or fixed income funds. Ito yung medyo high risk sa area ng mutual fund. Pangalawa, ang bond fund or mas kilala sa tawag na fixed income. Ang pera naman ng mga investors dito ay ini-invest sa bonds and other debt instruments na generally mas mababa ang risk kumpara sa equity funds. Pero mas mababa din ang returns dito. Pangatlo, index fund. Isa ring uri ng mutual fund na nire-replicate yung performance ng specific index. Katulad ng S&P 500. So meron siyang same holding sa stocks in the same proportion as the index. Yan lang yung ilang example ng mutual fund. So kung ikukumpara natin sa hedge fund, mas low risk ang approach dito kasi most of the time, dinadiversify nila ang portfolio, unlike hedge fund na nakafocus sa leverage and derivatives kasi they are aiming for a higher return. Meron din mga mutual funds na nag-i-invest sa crypto pero nakafocus ito sa mga large market cap like Bitcoin, Ethereum, and Litecoin. At maliit na percentage lang ng portfolio ang nilalagay nila dito. At kumikita naman ng mga mutual funds kasi meron ding binabayadang professional fees dito. Isinod natin ang ETF or Exchange Traded Fund. Ito naman yung investment funds na tinitrade sa stock exchange katulad ng stocks, commodities, or even cryptocurrency like Bitcoin. So tinatrack lang nito yung value ng isang asset parang sa index fund. For example, sa Bitcoin Spot ETF, ang ETF na tradable sa stock exchange, tinatrack nito yung value ni Bitcoin sa spot market at available ito sa kahit sinong investor na nagpa-participate sa stock market. Kapag ang isang investor bumili ng ETF, wala sa kanila yung actual asset at nandun yun sa company na nag-o-offer nito. Ang kaibahan nito sa mutual fund o hedge fund, passively manage ang fee structure nito. Ibig sabihin mas mura kasi wala namang active fund manager dito na kailangan bayadan ng mga investors. Kaya marami din ang mas preferred mag-invest sa mga ETF dahil sa rason na mas mura ang fee structure nito. So ito yung mga financial institution na malaki ang impluwensya sa galaw ng market, mapa long term man yan or short term kasi meron silang malaking capital. Collection of funds na galing sa iba't ibang investors. So I hope dagdag kaalaman na naman sa inyo ito about finance kasi cryptocurrency is not just about technology. It's part of modern financial market at ang knowledge na ito ay makakatulong sa inyo to have broader understanding about crypto. Okay? So yun lang ang video natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.